Sa unang beses matapos ang 50 taon, babalik ang National Aeronautics and Space Administration sa buwan. At ngayon, balak nilang manatili roon. Bago pa man ang sikat na pahayag ni Neil Armstrong, nangangarap na ang mga tao tungkol sa kung ano ang hitsura ng base sa buwan. Ang mga pananaw sa malalaking dome ay nagbigay inspirasyon sa mga siyentipiko at nagresulta sa matagumpay na paglapag sa buwan noong dekada 60 at 70. Pagkatapos, tumigil ang lahat at walang misyon sa buwan ng mahigit 50 taon. Ngayon, sa taong 2022, handa na tayong bumalik sa pamamagitan ng mga misyon ng Artemis. Hayaan niyong sabihin ko na hindi ka panipaniwala ang mga plano ng National Aeronautics and Space Administration para sa susunod na 8 taon. Ang pinakamakapangyarihang rocket na kailanman ay nagawa. Isang lunar gateway na magiging spaceport para sa mga biyahero. Isang literal na space taxi na maghahatid ng tao sa ibabaw ng buwan. At sa wakas, ang Artemis Base Camp, ang ating permanenteng tahanan sa buwan. Hindi ko ramdam na tunay mong nauunawaan kung gaano ito katawa-tawa. Lahat ng tao sa kasaysayan ay tumingin sa buwan at nangarap kung ano ang pakiramdam na naroon. Sa dekadang ito, may mga taong titira na roon na parang isa lang itong bagong bansa. Sobrang lupit nito. Mataas talaga ang mga planong ito at marami pang pagsubok na kailangang lampasan ng National Aeronautics and Space Administration para makamit ito sa oras. Maaaring hatiin ang Artemis program sa 3 pangunahing problema: ang spacecraft, ang gateway, at ang moon base. Para sa spacecraft, ang tanong ay paano ligtas madadala ang tao sa buwan at pabalik? At sana, hindi ito gumastos ng sobrang laki ng pera? At may 2 pangunahing bahagi ang sistemang ito. Ang Space Launch System rocket, na itong malaking orange na rocket na nakikita mo sa ibaba, at ang Orion spacecraft. Ang Space Launch System rocket ang pinakamalakas na rocket na nagawa. Napakalaki nito, halos 100 metro ang taas at lampas. 2,600 tonelada ang bigat kapag puno ng gasolina. Dadalhin ng halimaw na rocket ang Orion spacecraft ng mas malayo kaysa sa anumang sasakyang nagdala ng tao noon. Swerte tayo dahil natapos na ang Space Launch System rocket at naghahanda na ito para sa unang paglulunsad sa Nobyembre 16, 2022. Sa Orion naman, ito ang sasakyang pangkalawakan ng hinaharap. Hindi pa tayo gumawa ng ganitong sasakyan para dalhin ng tao ng mas malayo kaysa dati. Plano ng National Aeronautics and Space Administration gamitin ang Orion bilang sasakyan papuntang buwan at Mars. Ang matulis na bahagi sa itaas ay ang Launch Abort System. Ito ay dinisenyo para itulak ang Orion palayo sa panganib kung sakaling sumabog ang rocket. Ang crew module ay kayang magsakay ng 4 na astronaut papunta sa buwan at lampas pa doon. Alam na natin ang tungkol sa spacecraft, pero napapaisip tayo, paano nga ba sila ligtas na makakalapag sa buwan at makakaalis muli? Dito na papasok ang Gateway program. Ang Gateway ang unang space station ng tao na iikot sa buwan. Gagawin nito ang tungkulin ng International Space Station, kung saan pwedeng dumaong ang mga rocket mula sa iba't ibang bansa para maghatid ng crew. Tulad ng International Space Station, may mga astronaut na titira at magtatrabaho sa Gateway na barko. Pero sa karamihan ng pagkakataon, magsisilbi itong tuntungan para makababa ang mga tao sa buwan. Nakipag-partner ang National Aeronautics and Space Administration sa SPACEX at iba pang kumpanya para masigurong maitayo ito sa oras. Nasa loob na ng Gateway ship ang mga astronaut. Ano ang susunod na mangyayari? Diyan papasok ang Human Landing System bilang huling hakbang para makarating ang tao sa buwan. Ang National Aeronautics and Space Administration ay gumagawa ng parang space taxi na aalis mula sa Gateway at ihahatid ang mga tao sa buwan bago bumalik pataas. Ngayon, nasa buwan na sila, pero saan sila titira? Panahon na para magtayo ng base doon. Dito nagsisimulang maging moderno ang mga bagay. Sa darating na dekada, sisimulan nilang buuin ang isang base sa buwan na kayang suportahan ang mga tao ng permanente sa ibabaw ng buwan. Ayon sa National Aeronautics and Space Administration, magkakaroon ng base camp ng makabagong lunar cabin, rover na magagamit ng astronaut sa buwan, at isang mobile home. Ang mga misyon ng Apollo noong 60 at 70 ay pumili lamang lumapag malapit sa ekwador ng buwan. Ang base ay itatayo sa timog na polo ng buwan, kung saan hindi pa tayo nakakapunta kaya magiging mahirap ito. Ngunit ang timog na polo ay perpektong lokasyon para gawing base sa buwan. Ito ay dahil napakahalaga ng tubig sa buhay ng tao, at ang rehiyon ng timog na polo ay natatakpan ng yelo na maaari nating magamit para mabuhay. May mga bahagi sa timog na polo
na laging nasisinagan ng araw. Kaya perpekto itong lugar para magtayo ng solar farm na papakuryente sa base sa buwan. Ang karanasang ito ng paggawa ng base ay parang pagsubok para sa plano natin sa Mars. Mahalagang simulan ang mga sistemang magpapa-self-sufficient sa mga astronaut kahit malayo sa tahanan. Marami pa rin tayong hindi alam kung paano tumutugon ang katawan ng tao sa matagal na pananatili sa kalawakan. Napatunayan na mahirap para sa katawan ng tao ang radyasyon at kakulangan ng grabidad. Kaya paano tutugon ang katawan sa isang biyahe ng ganitong kalakihan? Iyan ang layunin ng mga misyon ng Artemis. Tulad ng Apollo missions na tumagal ng taon, susunod din sa parehong landas ang Artemis missions. Ilulunsad ang Artemis 1 sa ika-16 ng Nobyembre, 2022. Ito ay isang unmanned mission para subukan ng Space Launch System rocket at Orion spacecraft. Lilipad ito papunta sa buwan at babalik sa daigdig bago lumapag sa karagatang Pasipiko. Ang misyon na ito ay tatagal ng 25 araw. Kapag naging maayos ang lahat sa Artemis 1, nakatakda ng ilunsad ang Artemis 2 sa taong 2024. Ang misyong ito ay tulad ng Artemis 1, ngunit ngayon ay may mga sakay na tauhan. Lilipad sila sa buwan, iikot, tapos babalik sa bahay. Pagkatapos, sa wakas, isang taon matapos nito, sa 2025, dadalhin ng Artemis 3 ang mga tao pabalik upang muling lumapag sa buwan sa unang pagkakataon mula noong 1972. Kung magtagumpay ang Artemis 3, magpapadala na sila ng taunang misyon sa buwan para ipagpatuloy ang pananaliksik at pagtatayo ng base. Sige, ngayon alam na natin kung ano ang plano nilang gawin. Pero may isang tanong pa akong hindi nasasagot para sa'yo. Sino ang may pakialam? Bakit pa nila ginagawa ito? Nakarating na tayo sa buwan 50 taon na ang nakakaraan at mukhang boring naman doon. Sa tingin ko, madali lang isipin na nagawa na natin lahat ng pwedeng gawin sa buwan. Sa tingin ko, nagsisimula pa lang tayong tuklasin ang tunay na laman nito. Sa pagtutok natin sa paglalakbay sa Timog Polo, marami tayong matututuhan tungkol sa ebolusyon ng buwan at kasaysayan ng mundo. Layunin ng National Aeronautics and Space Administration na ganap na tuklasin ang buwan at malaman ang lahat ng kaalaman dito. Sinabi rin nila na magkakaroon ng malaking benepisyong pang-ekonomiya ang pagbabalik sa buwan. Pero isang bagay na sa tingin ko ay hindi dapat maliitin ay kung paano nakakapagbigay inspirasyon ang mga misyong ito sa susunod na henerasyon. Nakita na natin ito noong panahon ng Apollo. Ang mga batang ito ay napanood ang unang mga tao na pumunta sa buwan at napagtanto nila na kayang gawin ng mga tao ang mga kamanghamanghang bagay. At sa mga misyon ng Artemis na layuning dalhin ang unang babae at unang taong may kulay sa buwan, mas marami pang tao ngayon ang makakaranas ng parehong inspirasyon. Madalas, ang mundo natin ngayon ay tila puno ng pagkakabaha-bahagi. Sa dami ng digmaan, pagbabago ng klima, at politika na nagdudulot ng problema sa maraming tao sa mundo, siguro magandang panahon ito para magkaroon ng bagay na magbuklod sa sangkatauhan. Nakita natin kung paano nababago ng mga ganitong pangyayari ang dati nating pananaw. Mahigit 50 taon na ang nakalipas ng 3 tao ang unang lumipad sa kalawakan para bisitahin ang buwan. Nagsimula silang umikot sa buwan noong bisperas ng Pasko, 1968. Habang palabas sila sa madilim na bahagi ng buwan, kumuha ng larawan ang isang astronaut. Ano na ngayon ang isa sa pinakamahalagang larawan na kailanman ay nakunan? Siyempre, ang tinutukoy ko ay ang sikat na larawan ng Earthrise. Ang nag-iisang larawang ito ng ating asul na planeta ay kadalasang kinikilalang nagpasimula ng kilusang pangkalikasan at nagbigay inspirasyon sa milyon-milyon na kumilos upang protektahan ang mahalaga sa atin. Sabi ng astronautang kumuha ng larawang ito, ang isa sa pinakamalalim at pinakamagandang bagay na narinig ko. Umalis kami upang tuklasin ang buwan, ngunit sa halip ay natuklasan namin ang daigdig. Hindi lang inspirasyon, kundi unang hakbang ng sangkatauhan sa pag-alis sa daigdig ang mga misyong ito. Sa susunod na dekada, magkakaroon ng mga tao na katulad mo at ako, na hindi na palaging nasa daigdig sa natitirang panahon ng pag-iral ng sangkatauhan. Ito ay isa sa pinaka-hindi kapanipaniwalang pagsusumikap ng tao na tiyak na maaalala ng libu-libong taon sa hinaharap. Sa hinaharap, titingnan ng mga tao ang dekadang ito bilang panahon na iniwan ng sangkatauhan ang daigdig at nagsimulang tumira sa mga bituin. At nasasaksihan mo ito mismo.